Yo! Welcome back sa ating channel guys. Alam nyo na naman, isa na namang episode ng round by round rap battle review, no? So, bago tayo magsimula guys, shoutouts muna sa lahat ng tropa dyan. And syempre sa Flip Top and kay Boss Enigma, no? Also, gusto ko lang din if supportahan din natin pala guys yung Motos Battle League sa darating na January 24, Sabado yan. Para sa Ultimo 4 event nila na gaganapin dito sa Pablo Resto Bar, dito lang sa Las Piñas na malapit sa SM South Mall. And also sa January 31 naman, Fuego 4, nagaganapin sa Sound and Place Resto Bar sa Pasig, no. So sa mga tropa natin dito sa Las Piñas, sana suportahan niyo yung Motos Battle League. So yun, manonood tayo niyan sa 24, sure ball na yan. And yung sa 31 naman, check pa natin, no, kung kakayanin ng oras since parehas tayo may pasok sa trabaho, no. Though yung 24 since malapit na naman sa trabaho natin and Las Piñas hindi naman tayo, so kaya natin humabol. Pero yung sa Pasig medyo ano pa ako doon, 50-50 baka gabihin tayo. Pero yun, support tayo sila. And syempre yung Fuego 4, alam ko Tour Pedestal 5 tournament to, so lahat ng laban ng gabi na is tournament battle, no. So magandang bakbakan yan habang nag-aantay din tayo sa event ni Flip Top, kasi feeling ko ano pa, March pa yung magiging unang event ng taon ni Flip Top, no, kung di ako kakamali. Kasi February anniversary, so feeling ko wala ano muna yan, kaya sila muna, and then March na siguro yung simula ng mga event. So yun, again, iniimbitahan ko kayo guys, supportan natin Most Battle League. So shoutouts din kay Boss M Site. So yun. And ito nga yung gagawa natin review ngayong araw, no, is syempre ito, matagal ko rin tong inantay. Tiniis ko rin tong hindi panoorin simula nung in-upload ko nung bagong taon, no. So January 12 na rin ngayon, so isang buwan na rin naman nakalipas buhat ng Ahon 16, especially day 1. So ito yung event, main event nung gabi na ito, yung pinaka-highlight nung Ahon 16 day 1. And isa rin sa inaabangan, or actually ito yung pinaka-inaabangan na battle ng 2025 siguro. So, yun, di ko na papatagalin pa. Ito yung Mott versus Tipsy D, no? So, panoorin na natin. Flip Top, Ahon 16, Day 1, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip Top, magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Ano, buhos na yung energy namin sa harapan, no? Huling buhos na yan. Ayan. Makikita nyo guys, 5,500 strong yan. Yung mga umatin nung Ahon Day 1 especially, no. So shoutout sa lahat ng mga umatin and sa mga tropa din natin. And again, sa mga sumusuporta sa atin, maraming salamat palagi, no. Yun. Tingin ko, salamat sa enerhiya nyo lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot! At sa kanan ko, galing pa ng Balanga, Bataan, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para ay Tipsy D. Intro pa lang, nagano na kaagad. Parang balloon, matalino pa sa'yo si IR Baboon. But soon, tatawagin ka na rin great, kasi ikaw ang pinakamatalinong 8. I'm telling you straight, I'm calling you fake. Sa classroom, ikaw ang bobong classmate. Yo, real jokes. Saan na yun? At sa kaliwa naman, Yung ko napansin, kawawa pala ako dun. Hindi natin, huwag natin balagan natin.
Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Pagpabalik, pagpabalik ang lahat para kay Mod. Palpak lahat ng nananalisod, maagang tumalinot, nagkagulang tung batibot, hinasa pang unawa ng hindi basta mabilog, pinalawak pa ng mga eskelita na makipot mula area 1 iikot, dala ang mga aral sa malikot, malikot na isip, hilig mga likot. Yo, yo. Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hypebeat, Black Manila, Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Nick and Chill kahit na yung isa. Lahat ng represent collab, 7-4 Shift, Unhinged, Ulap, shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Mot, pinili niya mauna, si Tipsy D. Let's go! Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Team CD, pakibaba yung mga camera. Yo, dinig! Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit pabalik na rin! Gago, wag mo akong babalik na rin! Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita niyo ba yung difference? Sinungaling, mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin Saito, gusto. Ngipin Tipsy, ayaw. Oh. Tangina. Grabe yung ano. Grabe yung ano. Simula pa lang din nung ano, talagang pinuruhan na si Mot dito ng mga PSP scheme ni PSP bars ni Tipsy D. Tsaka ang ganda rin ng mga napili niyang angle, no? Like yung pag-atras ko nun ni Mot sa kanya, which is parang paano naging ganun, hindi naman siya yung undefeated, wala rin naman siyang title as isa buhay champion. So parang pinapabulaanan niya yung sinabi ni Mot na umatras daw si Tipsy D sa kanya. So, and also, yung quarantine battles nung pandemic, kasi alam ko ahon yun nung naglaban si Mot tsaka si Zaito, no? Nung nasa barak sila, alam ko, lumaban si Tipsy nung kay Sequence, so undefeated pa si Sequence. Tapos yun, ang ganda rin nung silip niya doon na bakit hindi siya lumaban hindi niya nilabanan nung quarantine, no? Tapos ang ganda rin nung banat niya nung ngipin Saito, gusto ngipin Tipsy. Play natin. Hindi na po ko sa kasino
di nabuko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Bakit nung kinall out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa liga ng gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game? Higante laban sa unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Ina, grabe yung multi na yun. No? Yung mga internos din talagang lahat yun po. Ang ganda nung, tsaka ang ganda rin nung ang ganda nung pagkaka-deliver niya. Like hindi niya minadali, talagang pinakita niya yung yung internals kung paano nagtutugma-tugma din, grabe yung yun. Tapos to yung Apo ni David, yung kay Zenblock yun, yung madalas nang ginagamit na. Which is tumugma din naman dahil nga parang David versus Goliath na naman yung laban dahil nga pandak tsaka ko no. Ganda nung ganda ng scheme niyan. Ito natin. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita, tagaktak ang pawis sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag nang kumontra sa bales ng mga elemento sa patibungay na akit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya. Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Galit na galit si TFCD. Tsaka ang ganda nung yun nga, kaya nagsimula siya dun sa style ni Lucas. Tapos yung kasunod yung kay Emar naman na sakto, ang ganda rin ng niya nung bars na yun. Tapos yun nga, parehas left field, sinabi niya, yun yung ginamit. Tapos parang sabi niya na parang nag-cheat daw pag nangangaliwa kasi sobrang overpower na yung kanan. Galing. Tapos yun nga, parang iba yung TFCD dito Actually, compare ko nung Ahon 15, yung 3-way nila, hindi siya ganito hindi ganito yung gigil yung niya Kumbaga classic na TFCD yun yung Ahon 15. Pero ito talagang may halong gigil talaga na, alam mo yung, syempre high stakes. Actually, high stakes to dahil matagal din silang nagpaparinigan, nagko-call outan, tapos syempre nagtagpo na sila. So talagang hindi magpapatalo talaga parehas to. So yun, tuloy natin. Pinapaalala ko lang,
Ito'y liga ng pahusayan. Walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura. Round 1 pa lang mukhang gusto ng ipabito. Malas mo, wala si Famous dito! Okay, yun yung round 1 ni TFC. Grabe, ano yun solid yung round 1 na yun. Wala akong nakikitang linya na talagang pinag-isipan talaga yung ultimo yung kung paano niya inatake, saan niya sinimulan, kung paano yung mga anggulo, tsaka yung creativity din nung multis niya nung gitna, yung nagmumulti siya, sobrang ganda rin, sobrang linis. So, yun, panoorin mo natin yung round 1 ni Mot. Yow! Yow! Rinig! Malinaw! Gen! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Ang ina! Simpleng call out. Diyan pa si Idol Looney. Grabe din yung kita nyo naman yung mga nakaupo sa harapan na yan. Pucha, ibang level yung aura farming talaga ng Kahit sabihin mo nakaupo lang sila, pero nung mararamdaman mo yung aura nila na grabe. Isa yun sa mga hindi ko malilimutan talaga nung ahon. Like, nasa harapan lang namin sila Idol Looney, Shay yan, si Smug, si Apex. Diyan pa si Sir Flick G, si Don Pao, ayan, nandiyan sila GL, talagang ibang caliber ng yun si Katana doon din sa gilid, no. So yun, ibang klase yung aura, yung environment namin sa harapan nung ahon day 1. Tsaka kahit even yung day 2, sobrang solid. Pero yan, tuloy natin. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Gag. Pero sabi nila, alanganin daw. Pwes di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tarabakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring. Mula kay Sequence, Poison, M-Site, talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Tangina sa mga naka-gets nun, alam nyo na. Jordan Panayad yun, bye. Grabe yung verse na yun, si Aden. Isa sa mga bata ni Jordan, no? Sa leg yung tama. Solid. Tsaka sa haba, kasi di man umabot sa So yun, dagdag ko lang din, dito naman sa round 1 naman ni Mot, yun, sinimulan niya sa mga dami na gusto mamam sa kanya, tapos simpleng call out din niya kay Looney kasi nga, yun din yung parang gusto niya talagang makalaban, no? And syempre kahit naman sino talagang marami rin naghahangad, and dahil nga undefeated din siya, so parang isa siya sa mga nasa unahan ng pila, excuse me. And yun nga, tapos yun nga, ginamit din niya yung, nag-ano rin siya dito, nag-height reference din siya, no? So,
Dito naman pinakita naman niya yung positive side or kung paano magiging atake yung, tingin na yung ginagamit sa kanya na negative 'no, yung pagiging pandak nga. So, sobrang solid din ng execution niya kasi yung mga napili niyang reference yung Pacquiao Magarito, tapos ito nga yung kay Aden ng ano, ng team ni Jordan Banayad 'no. So, yun, tuloy natin. Ngi, tang ina sa leegang tama. Kasi, kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to, ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Tangina. Tangina. Kumbaga, doon pa lang ang laki ng diferensya, eh. Kumbaga, 'di ba, ang sinasabi nga niya na scam daw yung PSP. Oo, labas daw si Moth doon kasi nga ang kay Moth kahit saan gumagera siya. Tapos yun nga kasagsagan naman nung time na yon si Tipsy D naman, si Tipsy D 'di ba, yun nga yung time na nagpa-raffle siya tapos na-raid. So in short, para illegal din yung pera, kumbaga lumalabas nga illegal daw din yung pinagkakakitaan ni Tipsy D. Pero yun nga, ang pinagkaiba nila, si Tipsy D nagpa-raffle ng sasakyan pero si Moth karera niya yung nilaban niya. So parang doon pala napakalaki na nung kumbaga kung pagkukumparahin yung sinakripisyo nila, sobrang walang-wala yun sa sinakripisyo ni Moth. Grabe yung ano na yun. Ulitin natin. Nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Nagtutugma po. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa, mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutsa, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Sa flip-top ako nakilala. Sa flip-top din ako malalaos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Tangina. Tangina. Grabe talaga yung round 1 na yun.
Ngayon na nag-ano sa'kin bigla yung ano, yung energy nung round 1 ni Mo talaga sobrang ibang-iba yung kasi siyempre aminado naman tayong lahat na na-big tayo kay Mot. Sobrang tagal niyang, hindi bumate sa flip top 'no, kasi huling battle niya yung kay ano pa, kay Sayad, Ahon 14, 'di ba? Tapos the next year nag-PSP. So and, ayun iba rin yung gigil niya rito. Talagang sabik na sabik din siyang bumalik. Pinakita din niya talaga na, hindi siya naparito para magpadarag 'no, and talagang ano 'to, kumbaga para sa'kin 'tong laban na 'to redeem match din 'to para kay Mot 'no. Kasi siyempre may mga iilang fans din talaga na nagkaroon na rin ng doubt sa kanya since nga yung issue niya sa, pagsali sa PSP 'no, and bukod dun yung mga nangyari din dun buong run niya dun sa Matirang Mayaman, tournament. Pero ako kasi bilang fan, hindi ko kasi siya tinitignan as ano, parang alam mo yun, lahat kasi ako personally lahat ng MC may ano ako, may respeto ako sa lahat ng 'yan. Kasi siyempre lahat naman 'yan naghihirap sa mga craft nila, eh. Maliban na lang kung ano, talagang pabaya ka na alam mo yun, pabayang MC ka na hindi ka naghahanda, hindi ka nag-aano. So, dun lang nababago yung usapan. Pero yun nga, isa pa, parang alam ko, um, hindi naman siya talaga gano'n ka-big deal yung laban nga sa PSP. Kasi unang-una kasi siyempre mga MC lang din naman sila kumbaga, ah, yun nga pangit man pakinggan 'no, ng dahil nga sa pera dahil malaki yung, offer or malaki yung kada laban nila malaki nakukuha nila. Pero siyempre gano'n talaga buhay, eh. May mga kanya-kanya silang pamilya sa labas ng battle rap na kailangang buhayin, and yun nga, napanood ko rin alam ko ilang beses ko na rin napanood 'to sa mga clips na hindi naman against si Boss Arik dun, and suportado nga niya lahat ng mga sumalang dun, and parang alam ko hindi ko matandaan kung si Kairam ba nagsabi nun na, galingan dapat nila, wag nilang kumbaga yun nung sumali man sila dun sa Viva Liga kailangan dapat makita nila yung best pa rin nila dahil nga siyempre pangalan naman din nila yung dadalhin nila, eh. Kumbaga yun yung magiging ano nila, sila rin naman makikinabang dun. Pero yun sobrang, lumayo na tayo. Pero yun nga mabalik tayo sa round 1 ni Mot, sobrang solid nung round 1 na yun. Lalo na yung, huling 4 na bara niya sa dulo sobrang huling 8 bara or 16 ano yun, yung basta yung mga pa-ender sobrang solid hanggang pati, yung mismong ender niya sobrang, grabe hindi ko na ano, sobrang ibang-iba yung impact 'no. So kung titimbangin ko yung round 1 nilang dalawa, mas mabigat yung round 1 ni Mot para sa'kin. Sa dami ng, bukod sa bigat nung mga bara niya, yung suntok, meron din siyang part sa mga bandang gitna na sunod-sunod bago yung tuloy-tuloy yung mabibigat niya na hanggang ender 'no. So para sa'kin yung round 1 bibigay ko yun kay Mot. So yun, tuloy na, saglit lang. So yun, tuloy natin yung round 2. Yo! Yo! Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsosorry. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo,
Ang dali mong napapayag na yung laban natin doon ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Tangina, ang ganda ng rebat na yun. Parang ano yun, nabasag din yung PSP angle sa kanya eh. Kumbaga, in-incorporate niya pa dun sa kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan daw siya ni TFCD. So, kumbaga binubuo niya yung kwento rito, no? And at the same time, nababasag niya yung angle sa kanya about sa PSP. So, tas yun nga, yung ginamit niya yung baliktaran doon sa suportahan, wag piratahin, ginawang wag suportahan, piratahin. Grabe raw. Isa pa lang, nung mainit-init na. Ayan, ulit natin. Ahin suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50, kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip-top at hindi siya kawalan. Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao. Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang... Ang ganda nung ano na yun, nung angle na yun, tsaka yung reference na yun, no? Nung kasagsagan nung kasagsagan to nung ano eh, nung Isa Buhay Run ni Mot na yun nga bata din talaga siya, hindi may pagkakailan na sobrang talented talaga. And yun nga, parang sinasabi ni Tips D na kinamamahang naging meta siya dahil nga bata talaga, gagawa lahat. And syempre, even yung mga ginawa niyang bara ko no, lalo na yung kay Apex na yung may iniwan na anak, ganyan. So, walang question ko no dahil nga, hindi nagsisinungaling yung bata. Tapos yun nga, bilang nag-fast forward na kung bakit ano, kasi nga tumanda na, kaya siguro marami nang nakakaano. Ang ganda nung, hindi siya hindi siya gamit na ano eh. First time ko lang actually to marinig and kay Tipsy D. Sobrang ganda nung ginamit niya na reference. Although yung reference, medyo may gumamit na pero ibang klase yung kung paano niya na-expand, paano niya napagtagpi yung mga detalye. Sobrang solid din nung buo na siya, no? So tagang andun yung ano, I mean yung punto niya sobrang kitang-kita naman talaga. So yun, tuloy natin. Tanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago, ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately.
iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bini-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung rib cage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay, bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi manotice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis. Bopis bars. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Okay, yun yung round 2 ni Tipsy din. No? So, para sa akin, same, ano lang siya, same level lang din siya nung round 1 niya. And mas meron lang siyang mga dinagdag dito na elements, like yung sa style din niya. Yung medyo gore side naman niya, no? Yung Bopis reference siya doon. And yung nabanggit ko nga kanina, yung sa age reference naman, kung paano yung naging transition nung simula ni Mot hanggang up to this point, no. So magkaibang I mean yung angulo sobrang smooth lang ng transition niya sa pagtawid, and even yung pagkakatahi niya ng mga ano niya, mga linya sobrang smooth lang din. Ayun nga, pero sabi ko nga same lang para sa akin, mas I mean same lang din siya ng bigat dun sa round 1 niya, no. So yun, pakinggan naman natin yung round 2 ni Mot. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Pwes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, Crown King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan, di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na nilang seta dun sa word war kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta, tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba.
Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Dito ako medyo na-disappoint. Hindi ako I mean sa crowd. Kasi kung tutuusin wala pa eh, parang huminto lang eh. Yung iba naman nag-react na agad. So actually ano 'yan, kumbaga um siyempre ito sa mga hindi sa mga siyempre sa mga para lang din sa mga bago or mga let's say hindi I mean nga bago sabihin natin. Mga bago sa panonood ng live 'no. So, actually yung mga ganyang moments, dapat talaga inaano niyo muna bago tayo mag-react. Kasi siyempre, yun nga may mga times na merong fake choke, merong ano. So, yung mga kung mapapansin niyo parang segundo lang yung pagitan na umulit lang si Mote ta's parang huminto siya ng isang segundo, nag-react na agad yung ano kumbaga hindi pa naman siya totally choke talaga. So, yun nga, minsan kasi nami-misinterpret din natin, 'no. So, sana sa susunod kumbaga, sa mga kasabay din natin 'no, sana maging aware din kayo sa mga ganyan na para at least mas maganda rin yung viewing experience natin. Kasi 'pag inuunahan natin medyo, yun nga, instant distraction din in a way, eh. So, kita niyo naman kahit ulitin natin parang saglit lang. Rinig na nila. Yun na, wala pa. Nag-react na kaagad. Namihasang kawatan, 'Di ba? Kumbaga, meron kasing tendency na puwede naman siyang, yun nga, na puwede kasing bumelo lang, puwede namang huminga or what, puwedeng ano, may mga gano'n kasing tendency. So, sana, yun nga, siguro para ano lang din 'to, parang ano lang din sa iba 'no, maging aware lang din. Pero wala, gano'n talaga, hindi naman natin maiwasan yung mga ganiyang pagkakataon, eh. Tsaka importante naman dun is, yun nga, meron tayong matutunan, 'di ba? So, ulitin natin muna konti, balik tayo konti. namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarcos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubras sa panot. Gago. Sa panot. Sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubras sa panot. Long hair. Gago talaga. Hanggang sa may dumating na mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot.
O kaya mo akong masiraan, pabor sa'yo mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo sa pangalan yun hindi mo mananakaw. Okay, yun yung round 2 ni Mot. So, kumpara ko sa round 1 niya, mas mababa yung kumbaga yung bigat nila 'no, mas mabigat pa rin yung round 1 niya para sa akin. Mas maraming quotables dun. Mas marami rin siyang pumasok na suntok talaga. And yun, feeling ko nakaapekto rin nga yun yung naging reaction ng crowd dun sa sudden pag-stop niya 'no, na inakala iba nag-choke na agad. So, ayun nga and, para sa'kin halos ano, halos pantay yung rounds nila. Yung, pagdating lang dun sa angle naman ni Moto sa agaw linya 'no, so mas may binigyan niya lang ng mga details. So, even though na I mean same angle na gastos sa linya or nakaw linya, sorry, line biting. So, pero yun naman nilagyan niya ng personal touch like may mga linya na naagaw sa kanya kinuha kay Lanceta. Tapos yung pag-incorporate niya pa dun sa dahil nga yung kemot yung bintang sa kanya yung ABS-CBN na linya ni, ah, sino 'to, yung sa taga-Japan, si, yung nakalimutan ko yung pangalan. Joe yun, Joe yung pangalan ano 'to, sorry. Pero yun tapos ang, yun si Michael Joe, yun and, na-incorporate yun sa ABS-CBN tapos GMA dahil dun sa yung sumali din sila dun sa contest sa GMA 'no. So yun, parang dun nag-ano, para sa'kin yung round 2 either ano 'to, puwede ko siyang ibigay kahit kanino, para sa'kin, Para sa'kin lang since sobrang pantay lang din talaga ng, level ng sulat nila dun sa round 2 na 'to. So, siguro hindi ko 'to alam ko nung time na 'to hindi ko talaga rin siya na mahusgahan din talaga. Yun lalo sa live guys sobrang hirap din, lalo na 'pag ganito kadikit yung laban, sobrang hirap mag-decide or i-judge niyan ng per round 'no. So siguro skip muna natin 'tong round 2, tatabla ko muna then proceed tayo sa round 3. Tangina. Anyari? Anyari? Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Oh, you think you tough? I think that's unlikely. You can keep on looking, but can't find nobody like me. Eldorado pussy, I'm president of white. Ang maganda Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung hindi siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatras sa three-way. Oh, di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! pero solid yung kung iisipin 'no, na, 3 years sana sila ng GL, Mot, Tipsy D. Sobrang magiging classic na three-way 'to parang nakikita ko dito yung ano bang maikukumpara kong three-way na hindi kasi hindi ko rin siya puwedeng ikumpara dun sa panahon ni Balakid, Delo Looney. Kasi at some point, puwede ko siyang
Kaso kasi sobrang ano na kasi, sobrang layo na kasi nung quality nung time na yun sa ngayon, eh. Pero dahil nga yung kumbaga pare-parehas silang magagaling sa mga kanya-kanyang estilo nila 'no. Kung iisipin sobrang solid ng kung natuloy man yun or kung totoo man na gano'n talaga yung naka-setup dapat. Sobrang solid nun 'no. Eh, alam niyo naman si GL isa sa mga rising star ngayon. Siya yung nag-isa buhay champ nung 2024 and lagari din siya nung 2025 and siguro 'pag na-upload na rin yung laban nilang dalawa ni Poison tsaka niyo na maintindihan yung reason 'no and whatsoever. Pero yun nga, sobrang solid siguro nung sana siguro someday baka, kaso wala na, naglaban na kasi si Mo tsaka si Tipsy, eh. So, siguro sa ibang paraan like siguro isabuhay 'no, malay natin mag-isabuhay ulit sila. Pero tingnan natin, tuloy natin. Sinungaling! Tangina, tapos si Apex, sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Sayang, yun yung ano, yun yung literal yun talaga yung para sa'kin, yun yung kung nanonood kayo ng BID ni Sir Looney, shoutout kay Sir Looney. Eh, siya yung ano, eh, kahit parehas kasi kami na I mean sa kanya ko rin natutunan, eh, yung, when it comes sa paano masasabi kung or paano niya mako-consider kapag choke talaga yung nangyari 'no. Like kapagka yung may mga words ka na or may mga reactions ka na ginawa like yung, "Putya," yung mga gano'n na, tangina. Yun, automatic yun puwedeng ano na yun kumbaga iko-consider na yun as choke talaga kasi literal na nakalimutan lang. Pero unlike nung nahinto lang na ano ayun, eh, parang ano pa yun, eh, wala pa yung puwede mo kasi sabihing fake choke puwedeng ano, eh, kaya yun yung pinagkaiba talaga kapagka yung bigla ka lang huminto dun sa huminto ka tapos nag-react ka na parang nakalimutan mo talaga na yun talaga yung, pinagkaiba. So, yun nga para sa'kin dito sa yung kay Tipsy D, para sa'kin talagang nag-slip up siya dito, talagang hindi naman siya totally choke, slip up lang talaga. Puwede ma-consider as stumble kasi hindi naman gano'n kahaba rin, eh. Kumbaga umulit-ulit tinry niya pang hugutin kaso yun nga. Pero yun, tuloy natin. The boy who cried wolf! And yun nga, dahil nga dun hindi niya na-deliver ng maayos yung pinaka-skema niya or yung setup niya na yun, hindi hindi lumanding yung punchline. So, sayang nawalan ng lakas yung ano, yun yung kaibahan, dun yung makikita rin kapagka alam niyo rin kapagka ano, eh, nag-choke or nag-stumble, nababawasan talaga yung impact nung magiging punchline. Nilaban ng lobo! Yung Oo, sa aso! Tatlong ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Nakidollout out si Looney, oh. Pero kung matatandaan ko yung naglaban sila prime din ni Tipsy D yun, eh. Prime Tipsy D yun tapos nataon din na talagang champion form naman ni ano yun, ni Looney. Talagang dun nakita niyo rin yung talagang pinakita rin talaga ni Looney yung pagkakaiba nila or yung kung gaano kalayo yung distansya nila pagdating sa tugmaan ng tetrahan 'no. Pero ano yun, yung Tipsy D na yun prime din yun, sobrang solid din yung Tipsy D na yun. Siguro ano, kung magkakaroon man ng part 2, Looney versus Tipsy D, hindi ko na ano, puwedeng mag-ano, para sa'kin kasi siyempre matagal na rin naman ng hindi naka-battle si Sir Loons. Parang huling laban ata niya kay ano pa, kung di ako nagkakamali kay Shea ba?
or hindi ko alam kung yung kay Shea or yung okey, yung kay alam ko yung or kung yung kay Michael Joe sa Japan or ewan ko pinipilit kong check natin, try natin mag-backtrack kung kailan yung huling laban ni Sir Looney sa Flip Top. Kasi puwedeng susunugan, puwedeng ano, pero tingnan natin, para lang siguro ano tayo, sureball tayo sa sa ano natin. Natin, saglit lang. Gamitin na natin ng AI para mabilis. So yun, 2016 pa nga yung, last major ba niya 'to? So yun, yung 2016 yung nag-champion si Sir Looney ng isa buhay, parang yun yung last battle niya na at talaga sa Flip Top, kalaban si Plasma 'no. Ah, yun. So kung susummahin to 2026 na, almost 10 years na rin pala yung huling laban ni I mean 9 years kasi December yung ahon, so going 10 years 'no. So puwede, kasi dun din yung year na naglaban sila, so may chance para sa'kin kasi magkaiba na rin naman ng ano, ang kaibahan lang talaga nila is kung paano hindi ko pa ewan ko na-e-excite din ako lumaban si Sir Looney, kumbaga, given na kahit di siya bumate for the last 9 years, parang kayang-kaya niya sumabay sa mga bago or kayang-kaya niya pa sabayan 'tong mga nasa, new era ng Flip Top 'no. Pero yun nga, siguro magiging classic pa rin yun kung saka-sakali man 'no, pero yun nga, ang essence kasi ng mga gano'ng matchup kasi kailangan talaga may kuwento ka, Like yung ano nga, yung ibang matchup 'di ba, tulad nung Apex tsaka Sinyo, 5 years yung ano nun, build up nun. Yung kanila kasi naglaban sila sa tournament, so wala talaga siyang story, talagang nagtapat lang talaga sila. So, puwedeng magawan, pero I think mas malapit na sa'kin si Mo talaga na mas papaboran ko, I mean mas ano ako na si Mot na yung susunod na makalaban ni Sir Looney. So yun, tuloy natin. Ina. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan yung magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano. Laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision. Sa dibdib mo, tagos, bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi, pues gagawin kong paen si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Rick Sanchez.
face mask ko ha. Yo! Ako na bahala dito! Welcome to the freak show! Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo! Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Ayun na. Go! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Sayang pumiyok din. Teka lang. Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Pumiyok tayo. Pero grabe, iba yung yung line na yan. Solid. Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit na antala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, si Nagtala! Yun ang gusto ko match up. Yun ang, pwede ko siyang gawing para sa akin next ahon na Tipsy D, GL, pwede. Palag-palag. Lalo pareha silang talo. Baga talo si Tipsy D ngayong ahon. Talo rin si GL ng ahon 2 beses. Though yung Royal Rumble, di naman siya counted wala siyang bearing sa standing eh. Pero still given, talo siya nung gabi, day 1 and day 2. So, magandang ring battle din yun, na sila yung pwede. Ako, para sa akin GL Tipsy D, parehas parang ganun din mangyari, parang din to. Ito naman, ang kagandahan naman kasi ng mga ganong matchup, parehas gigil, parehas silang galing sa talo, so mas gutom, di ba? Normally ganun pag delikado rin ng mga MC kapag galing sa talo, nag-iiba talaga sila ng, alam mo yun, lumalabas din yung pagkahalimaw din talaga nila. So, yun, ito natin. Ay, hindi pala. Ayun. So yun na yung round 3 ni Tipsy D. Sayang may may stumble siya doon. Though ang ganda rin naman ng solid pa rin naman yung round 3 niya So marami pa rin siyang classic lines na classic Tipsy D yung round 3 na yun, and nagamit din niya yung alter ego niya si Frick Sanchez. Then may call out siya kay GL So sobrang solid pa rin, yun nga lang nagkataon na may stumble siya ron. Na mas malinaw. Actually, alam niyo naman, kita naman ng lahat, So yun, pakinggan muna natin yung round 3 ni Mot. Round 3 game, last round. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit imbento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective. 2 na yung anak, kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman, pre. Parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasama, keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin, ibig sabihin may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga.
Pag usapang private part, sensitibo di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka, ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa alin, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa. Ina. Meron kang alit. Tapos Nela. Ito, grabe na ano pa yun po. Tapos tumugma pa kay ano. Sayang, di lang masyado ano. Ilan lang nakakuha. Babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa alin, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Luni, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso, ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Tangina. Dito niya, ano na, kumbaga dito na sa round 3, binanatan ni Mocha Tipsy din ng pagkakaiba naman nila pagdating sa hip-hop scene, no? So, di naman lingid sa kaalaman ng mga tao talaga na si Tips, wala talaga siya masyadong, wala siyang kanta. And, actually, no, after ata ng laban nila, nirelease yung snippet, eh. Naspatan ko rin yun. Pero, heading to this at least, wala siyang talagang kanta. And, yun nga, dun naman pinamukha ni Mot na kahit na gano'n na, yun nga, hindi man siya yung sorry, hindi man siya madalas bumatil kasi nga meron siyang ginagalawan sa labas ng na hip-hop pa rin, like gumagawa ng kanta, nagi-guesting. Kumbaga, dinisarmahan niya yung chainsaw rin dito ni Tipsy kasi nga yung chainsaw ni Tipsy pang flip top, si
Mot sa iba lumalagares sa labas, hindi lang sa as in buong hip-hop talaga. And, ayun nga na kahit na I mean yun yung isa yung nabanggit niya yung tumagos yung kanta niya globally and yung Ginto na kanta niya and so on. Kumbaga dito talagang pinakita niya yung difference nila as a battle as an MC, 'no, and tinawag nga niya si ano na, "Ikaw nag-ra-rap ka then nagfi-flip top ka lang," 'no. Kumbaga siya talagang hip-hop talaga. Yun yung sobrang solid nung point na yun, ang ganda rin nung, tawid niya yung transition mula dun sa, TT bars na ano and yun nga, ulitin natin. Sin, kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Yun pa, na yun nga nasama niya dito na alam naman natin sa mga naka-follow sa kay Tipsy D 'no, na yun nga, yung mga trip ngayon nag-pimp your food si Tipsy D tapos ngayon sa mga more on Shopee products na yun yung mga ano niya, ini-endorse niya 'no. So gumagawa siya ng mga endorsement ng mga product. So, which is malayo na siya sa hip-hop scene. So yun yung pino-point ni Mot dito. Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Finish! Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan! Tangina, dun pa lang tapos na, eh. Dito ka na nga lang magaling ta's ba't di ka pa nagcha-champion? Kumbaga, ang laking sampal ulit pabalik nun, putang ina. Kumbaga si Mot napatunayan niya na yung legacy niya, eh. Nag-champion, mapa-rap battle, mapa-music, meron si Mot. So, sementado na yung pangalan niya pagdating sa hip-hop scene, 'no. And yun nga, bukod dun, kumbaga hindi na siya lumayo, kumbaga sa flip top na nga lang, eh. Dun ka na lang magaling pero hindi ka pa rin champion. Isang malaking ano yun. Tangina, finish na. Ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo akong binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma. Ina ender ko all out pa rin. Grabe ang lakas ng ano na yun, yung ender na naman na yun, patawid na naman. Actually hindi yung ender ano, eh, call out na, eh, pero yung ano na yun, yung mga huling bara niya, huling 8 lines niya, sobrang solid. Hindi ka pa rin nagcha-champion, 'no. Tas yung mahilig sa imaginary, sinampal ng katotohanan. Ah! So yun yung round 3 ni Mot, 'no. So, para sa'kin overall ng performance overall round 3 sobrang solid, sobrang perfect nung round 3 ni Mot and na-deliver niya ng maayos lahat. Tas sobrang solid din nung ano niya, nung panapos niya, nung gitna niya hanggang panapos, sobrang solid. So, para sa'kin bibigay ko 'to ng yung round 3 to kay Mot. So, round 1 Mot, round 2 tabla, round 3 Mot. So yun, para sa'kin Mot talaga. So yun. One for the books, kuya. Thank you, kuya. Pero yun, shoutouts sa dalawang 'to, kay, Sir Tipsy D and kay, Kuya Mot. Sobrang solid ng laban na 'to. Sobrang solid and sobrang siyempre kami bilang mga fans 'no, sobrang saya namin nung gabi na 'yan. Hindi niyo lang, nakita niyo naman siguro, naramdaman niyo naman yung energy namin,
Simula pa lang pagtungtong nyo ng stage hanggang sa matapos yung gabi. Talagang binuhos namin lahat ng energy namin para sa inyo. And maraming salamat sa napaka-classic na battle na yun. No? Sobrang solid. Yun. Sana makita pa namin ulit kayo. And yun nga, tuloy-tuloy lang. And yun, tuloy natin. Dahatin natin yung mga... Di ko kasi kumbaga nung time na to, na rin palubog na yung... Actually, yun yung huling buhos na namin ng energy. Sobrang gabi. Sobrang napagod na rin kami after nyan. Kaya after mismo nung announcement, hindi na kami nagtagal, hindi ko na rin nakita yung mga nag-judge. Pero I mean, yung mismong judging hindi ko na napanood. So parang alam ko si Luni rin nag-judge dito Patuloy natin. Left up! Team CD versus Mott. Panalo tayo lahat doon sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado! 5-0! Magingay para kay Mott! So yun guys, alam ko na paliwanag na rin to ng ilang MC. Yung huli ko nakita si Sir Sinyo, nagpaliwanag nito kung bakit 5-0 kahit nadikit yung laban. So yun, may mga nagko-comment din sa atin paano nahirapan daw yung judging kung 5-0. Pero yun nga kasi guys, sisimplihan na lang natin so 5 yung judges niyan. Siyempre, lahat yan may kanya-kanya silang judge sa kung sino yung panalo. Like tulad ng ginagawa kong judging, per round ako mag-judge. So sa akin, let's say sabihin ko sa akin na lang, round 1, round 3 ako, Mott, tapos round 2 tabla. So technically kay Mott ako. So 1. Ngayon, yung 4 na titirang judge, kasi kasama ako sa judges, yung 4 na titira, halos same din sila, ganun din yung tingin nila. Kaya nagiging 5-0. Pero still, kahit nasabihin natin yung 5-0 guys, hindi naman ibig sabihin nun body bag talaga. Kumbaga, sobrang dikit lang din talaga niya na kailangan kasi taga may manalo, kaya nga 5, 5 lang yung judge. Kasi kung 6 yun, baka nga magtabla pa lahat yan Pero, I mean, kidding aside, kailangan talaga may manalo. Isang talaga na manalo. Kaya, normally, pag nagkakataon na, yun nga, pare-parehas yung judge yung ganun yung nararamdaman nila, nag 5-0. Meron din kasi mga laban talaga na parang gahibla lang yung mga diferensya, yung as in dikit na dikit talaga. Doon nagkakaroon ng mga 3-2, yung sa 4-3 ganyan. Which is yung talagang sobrang perfect na yun, sobrang perfect na performance both both MCs yun, tsaka sobrang bibigat din talaga. Ganun yung mga incidents siya. So, yun guys, sa mga nagtataka bakit ganun, akala ko ba dikit pero ba't 5-0? So, ganun talaga guys. May judging kasi, may judge talaga, 5 yung judge siya. Siyempre, may kailangan talaga manalo. And yun nga, na-explain ko na naman paano siya gina-judge. So, ayun, either way, panalo naman tayong lahat doon guys. And yun, siguro hanggang dito na lang. Panoorin ko na lang yung judging after. Pero, maraming salamat palagi sa mga sumusuporta sa atin, mapa Facebook, TikTok, and YouTube. Yun, sana tuloy-tuloy niyo pa akong suportaan and kita-kits tayo sa mga paparting na events. Yun nga, again, Motus Battle League, kita-kits tayo sa 24 sa Pablo Resto Bar dito sa Las Piñas. And January 31 naman sa Sounds and Place Resto Bar naman sa Pasig. Pero hindi pa ako sure doon, pero yun nga, kita-kits tayo dyan. And yun lang, hanggang sa next review ulit, kita-kits tayo dyan. Bye for now. Peace out, yo. Sheesh.